Akin na yang palda. 10 minuto, 150 piso. Kaya mo bang ayusin? Kaya, kung tiwala ka sa akin, habarin mo na yan. Kung hindi, pwede ka pang umalis habang maaga pa. Sige basta makakasampo ako sa stage. Kahit 200 piso pa, ibibigay ko. Aray ko, nababaliw ka na ba? Sabi ng lola ko. Ang mga damit daw nating mga asyano, parang kusang tumutubo sa katawan. Kailangang sakto lang ang init. Kapag sobra ng kaunti, masusunog. Kapag kulang naman, mawawalan ng hubog. Yung hubog sa baywang ang pinakakaluluwa nito. Dapat nitong itago ang mga sikreto ng katawan. Tela ang ginugupit. Puso naman ang tinatahi. Wala lang ang sakit na to. MHM. May pambayad na ako para sa operasyon ni mama. Ito. Ikaw ang gumawa nito. Chief Su, anong ginagawa mo? Sample dress yan para kay Madam Mo. Lin Wan, ilagay mo ito sa utak mo. Dito sa pabrika, lahat ng disenyo, lahat ng sample dress ay pag-aari ko, bilang chief ng design department. Isa ka lang namang kontraktual. Anong karapatan mong humarap sa investor mula Hong Kong? Makinig ka, 3 gabi akong nagpuyat para lang ayusin ang damit na to. Wala kang kahit anong kinalaman dito. Kaya lumayas ka na sa paningin ko, ngayon din. Sige kung sinasabi mong ikaw ang gumawa niyan, Chief Su. Siguraduhin mo lang na kilala mo ang ugali ng damit na yan. Ninakaw mo man ang gawa ko. Pananagutan mo rin yan balang araw. Hindi ako makapaniwala, ito nga ang tunay na Shanghai Kipaw. Walang tahi sa balikat, walang matitigas na hulma, parang buhay ang telang ito. Kusa siyang sumusunod sa kurba ng katawan para lumitaw ang baywang. Manager So, kaninong gawa ito? Madam Mo, basta't nagustuhan niyo po, ayos na. 3 gabi akong nagpuyat para rito. Kinalimutan ko ng tuluyan ang mga dating konseptong kanluranin. Para lang makabuo ng isang disenyong Chino na sadyang ginawa para sa inyo. Para makuha ang perpektong tabas na ito. Abay naghalongkat ako ng napakaraming lumang dokumento. Dugot pawis ang ibinuhos ko rito. Pambihira na nakuha ni Direktor So ang sining ng pananahi ng mga Chino sa loob lang ng 3 araw. Nakakahanga talaga. Pero gusto ko sanang itanong. Walang kahit anong dugtong ang manggas na ito. Paano mo nagawang ibagay ang diretsyong seda? Para lumabas ang ganito ka-natural na hugis sa baywang. Ano kapag tinatahi po ito, medyo hihilahin lang ng kaunti ang tela. Tapos ay paplansyahin lang ng ilang beses. At kusa na itong huhubog doon. Ganyan naman po sa pananahi. Subok lang ng subok hanggang sa makuha. Sa bagay, nagustuhan ko ng sobra ang sample na ito. Umpisahan na agad ang unang batch na 1,000 piraso. Pero uunahan na kita. Gusto kong maging katulad nito ang bawat isang piraso. Kapag hindi nyo nakuha ang kalidad ng pagkakagawa nito, 3 milyong piso ang babayaran ninyong danyos. Sagot iyan ng pabrika ninyo. Oo po, makakaasa po kayo. Huwag po kayong mag-alala, Madam Mo. Sisiguraduhin namin ang kalidad at dami nito. Dalhin nyo si Lin Wan sa accounting office. Pag-asikasuhin nyo na siya agad ng clearance dahil tanggal na siya. Pulutin mo iyan. Iyan ang sahod mo para sa unang 5 araw ng buwang ito. 20 pesos. Sapat na iyan para makabili ng 2 inahing manok sa probinsya at makapagpalakas ka. 120 ang sahod ko ngayong buwan. Dagdag pa ang 50 overtime pay noong isang buwan, kaya 170 lahat iyon. Pantawid buhay iyon para sa dialysis ng nanay ko bukas. Wala kayong sapat na dahilan para tanggalin ako. Ibigay nyo sa akin ng buo ang pera ko. Pantawid buhay. Aba, parang butas na timbay ang sakit ng nanay mo. Kahit gaano pa karaming pera ang itapon mo riyan, wala ring silbi. Tsaka, sinira mo kaninang umaga ang imported na seda ng design department. Swerte mo pa nga at kinaltasan ka lang ng 150. Umaangal ka.
E di magreklamo ka. Tingnan lang natin kung sino ang maglalakas loob na makialam sa pamilya Su. Walang silbi ang pag-iyak at pagtatalo. Dito sa lugar na ito, ang may kapangyarihan ang laging nasusunod. Pero hindi ko ito palalampasin ng ganon-ganon na lang. Ito ang hanap buhay na bumubuhay sa akin. Pagbabayaran nyo ito, babawiin ko ang lahat pati na ang interes. Sana pagdating ng araw na iyon, ang galit ni Madam Mo ay kay nang harapin ng tatay mo. Baliw na babae, sira ulo, lumayas ka nga dito sa teritoryo ko. Nagbayad ako ng 15 piso para sa kama. 5 piso na lang ang natitira sa akin. Kulang pa ako ng 100 piso para sa dialysis ni mama bukas. Para sa isang manggagawa hanggat may kamay pa. Hinding-hindi siya mamamatay sa gutom. Baliw na yata sa pera ang babaeng yan. Pati ba naman basahan, ginagawang damit para ibenta. Oo nga sino pa bang magsusuot ng ganyang kabadoy na tela ngayon? Puro maong at makabagong tela na ang uso ngayon. Ha ha ha. Hala ay ito ba talaga yung basahan kanina? Ang galing naman nito, pambihira. Boss, mayroon ba kayong pamalit na damit? Kahit magkano, babayaran ko. Sasampa na ako sa entablado sa loob ng 10 minuto. Eto na ang una kong pagkakataon. Patay tayo dyan. 10 minuto na lang, sisi lang na ako. Kapag hindi ako nakasipot, tiyak na iba-blacklist ako ni Manager Wang. Hirap na hirap akong makaabot sa araw na ito. Boss, bibilhin ko na ang damit na to. Sapat na ba ang 50 piso? 100. Akin na yan ngayon din. Hindi mo kayang suotin yan. Walang stretch ang telang seda na yan. Pinahiyan para sa makitid na balikat at maliit na baywang. Masyadong malapad ang mga balikat mo. Kapag ipinilit mo, sasabit yan ng husto sa kilikili mo. Pati ang zipper sa likod, hindi mo maisasara. Kailangan mo ng sapat na hangin sa pagkanta. Sisakailan ka ng damit na yan hanggang sa hindi ka makahinga. Paano na yan? Wala na talaga akong oras. Akin na ang damit, 10 minuto, 150 piso. Kaya mo talagang ayusin. Kaya, kung tiwala ka sa akin, habarin mo na. Kung hindi, umalis ka na habang may oras pa. Kahit 200 piso, ibibigay ko. Hala, nasisiraan ka na ba ng bait? Paano ko pa isusuot yan sa ganyang gupit? Tapos na, sa loob ng 9 minuto at 30 segundo. Diyos ko, ito ba talaga yung sira kong damit kanina? Ang ganda-ganda naman nito, boss. Grabe, ang husay talaga ng kamay mo. Ako nga pala si Shenman. Mga awit ako sa Night Paris. Mula ngayon, sa iyo ko na ipapagawa ang lahat ng damit ko sa entablado. 180 piso. Sapat na ito para sa dialysis ni mama. Simula pa lang ito. Mga palamunin, anong silbi ninyong mga walang kwenta? 3 araw na, pero ni isang maayos na damit hindi nyo magawa. Ano ba yung mga kamay nyo, paan ng baboy? Chief Su, hindi naman sa tinatamad kami. Masyadong kakaiba ang tabas nitong sample ninyo. Mula kilikili hanggang baywang, wala man lang itong tahi. Lumang estilo ito ng magkarugtong na manggas. Kapag idinaan na namin sa malalaking makina, kumukunot at dumudulas agad ang sutla. Kapag pinilit tahiin, umuumbok sa may baywang. Kahit anong plancha namin, hindi talaga pumapatag. Mga ulol, kung nakaya ko itong idisenyo, bakit hindi ninyo kayang gawin? Hindi ba pwedeng gamitan ng mainit na plancha? E di planchahin ninyo hanggang sa pumantay. Masusunog po ang sutla at lulutong kapag ginawa namin yun. Kapag masyadong mainit, maninilaw agad yan at magiging marupok. Konting hatak lang, mapupunit na agad. Tingnan po ninyo ito, lahat yan, nasunog ng plancha. Lin 1.
Anong salamang ka ba ang ginamit ng babaeng yun? Hanapin nyo. Halughugin ninyo ang lahat ng patahian sa buong lungsod. Basta't yung mga bihasang sastre na galing pa ng Shanghai, na marunong gumawa ng kipaw. Doblehin o triplehin ninyo ang bayad. Dalhin nyo silang lahat dito para tahiin to ng mano-mano. Hinding-hindi ako maniniwala, na porket wala si Linwan, wala nang marunong gumawa ng damit dito sa High Corporation. Grabe man, sobrang ganda naman niyang damit mo. Sinong sikat na designer sa Hong Kong ang gumawa niyan? Bilis, ibigay mo sa akin ang number niya. Oo nga. Ang ganda ng yari at ng tabas. Mas maganda pa kaysa sa mga designer clothes ko galing Paris. Magpapagawa rin ako ng eksaktong ganyan. Hindi designer sa Hong Kong ang gumawa nito. Isa siyang modista sa night market ng Cheng Wang Miao. Isang napakagaling naman anahin na nagtitinda lang sa tabi ng kalsada. Maaasahan ba talaga yang si Shenman? Dito sa maduming lugar na to na Pampulubi, ay magaling bang sastre dito? Mabubudburan pa ng maruming tubig sa kanal ang Italian leather shoes ko eh. Kaya nga eh, pero nakita mo naman yung suot niya kagabi, di ba? Ang ganda ng lapat sa baywang. Maniniwala talaga akong gawa yon sa Paris. Hayaan mo na, nandito na rin lang tayo. Hanapin na natin. Ikaw ba yung modistang nag-ayos sa damit ni Shenman? Sa itsura mong yan na mukhang dugyot, kaya mong gumawa ng ganong klaseng damit? Ginang Wang, ang kanang balikat mo ay mas mababa ng kalahating pulgada kaysa sa kaliwa. Dahil yan sa bukol sa batok mo kakaupo at kakalaro ng mahjong araw-araw. Kaya yung suot mong French blazer na may shoulder pad, imbes na itago ang kapintasan mo, lalo pa nitong pinamukhang maikli at mataba ang leeg mo. Oh my God, paano niya nalaman yun? Alam naman nating lahat ang tabanjing balikat ni Ate Wang. Pero wala pang kahit sinong modista ang naglakas loob na sabihin yun. Ikaw ang talam naman ng mga mata mo. Kung ganun, ano ba ang dapat kong suotin? Nakafocus ang Western tailoring sa pagpapalabas ng hubog ng katawan. Pero ang mga damit nating mga Asyano, idinisenyo para itago ang kapintasan. Babagay sa'yo ang isang modified na mid-length cheongsam. Gagawin nating high collar ang kwelyo, para mapaganda ang hubog nito. At may tago rin ang bukol sa batok mo. I-adjust natin ang tahi sa kanang balikat papasok ng ilang milimetro gamit ang hidden stitch. Para kahit walang shoulder pad, magpapantay na ang dalawang balikat mo. At magmumukha ka pang elegante at matikas. Tama. Ganyan nga ang gusto kong mangyari. Puro makakapal na shoulder pad lang ang inilalagay ng mga sastreng yun sa akin. Lalo tuloy akong nagmumukhang malaki kapag sinusuot ko. Gawin mo. Ay gawa mo ako ng 5 piraso. Magkano ba ang gusto mo? Basta ba magagawa mo yung katulad ng kay Shenman? Walang problema sa pera. 500 ang labor bawat isa. Hindi pa kasama ang tela dyan. Doble ang bayad kapag rush. 500 bawat isa. Nababaliw ka na ba? Mahigit 300 lang ang sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa isang buwan, ah. Heto ang 2,500. Rush lahat ng 5 pirasong yan. Isusuot ko yan sa dinner party ng Chamber of Commerce sa susunod na linggo. Gusto ko rin ng 2 yari sa silk. Engagement party ng anak kong babae sa susunod na linggo. Ay gawa mo ako ng isang evening gown. Heto ang 500 down payment. Gusto ko ng 3 damit na pang araw-araw. Ay padadala ko rito ang tela bukas. Hindi na natin kailangang magtinda sa bangkita. Panahon na para magkaroon tayo ng sarili nating pwesto. Babayaran ko ng buo ang 6 na buwang upa. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Ngayong hapon din, lilipat ako at maglalagay ng karatula. Walang problema.